Tagapangasinan nito sa Israel, Pinay caregiver patay sa tensyon sa Middle East. Panoorin natin yung ating Pangulong Bongbong. Magandang gabi. Pakiusap kay Marcos Jr. sa kabila ng putukan sa gitnang silangan. Pakibigay po maski panandalian lang. Bakit ipapasa kay Sara Duterte dahil sa may namatay at magulo sa Middle East? So ang tanong, anong gagawin ni Sara? Umupo si Sara para siya makalibre sa kanyang mga pananagutan, mga katarantado na nagawa niya. Ito Pong 768 po ng ating mga kababayan, marami po sa kanila ay nanggaling pa po 768. With the oil companies regarding this. So, mamaya po ang kanilang meeting. So, kailangan na po ba mag-expect ng ating mga motorista na may malaking pagtaas? Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. pag-usapan natin yung mga napakaraming mga kaganapan. Ito muna yung balita Tagapangasinan nito sa Israel, Pinay caregiver patay sa tensyon sa Middle East. Bakit tensyon ang term ng Brigada News FM? Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may isang Pilipinong nasawi sa gitna ng pagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon sa Pangulo, ang biktima ay si Mary Ann Velasquez de Vera ng Pangasinan, nagtatrabaho bilang caregiver sa Israel. So, condolence to the family. Bigay ko muna sa inyo yung naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong. Ito siya mga kababayan. Panoorin natin yung ating Pangulong Bongbong. Magandang gabi, ating mga kababayan. Ikinalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pag-monitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Asahan po ninyo na pagka meron tayong may i-report, ay i-report ko po sa inyo kagad. Yung naging mensahe kagabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagkamatay ng isang caregiver, na kung saan ito yung dahilan mga kababayan kung bakit sabi ni Harry Roque, nagmamagaling si Harry Roque. Pakiusap kay Marcos Jr. sa kabila ng putukan sa gitnang silangan. Pakibigay po maski panandalian lang ang kapangyarihan ng tanggapan ng Presidente kay Inday Sara Duterte. Yan Nanawagan si dating Presidential Spokesperson Atty. Harry Roque kay Pangulong Marcos Jr. na pansamantalang ipasa kay Vice President Sara Duterte ang kapangyarihan ng pagkapangulo. So halimbawa lang kasi malayo man pong ipasa. Bakit ipapasa kay Sara Duterte dahil sa may namatay at magulo sa Middle East? So ang tanong, anong gagawin ni Sara? Di ba? Padala ng eroplano, sabi ng mga DDS. Hindi man pwede po magpadala ng eroplano kasi cancel yung lahat ng flights. So, ano nga Mr. Maravillas ang ginagawa ng gobyerno? I-update ko kayo sa ginagawa ng gobyerno. Ito lang yung tamang mga preparations at mga actions. Hindi yung mga punong-puno ng politika ni Harry Roque na ang objective niya, umupo si Sara para siya makalibre sa kanyang mga pananagutan, mga katarantado na nagawa niya. Ito po yung press briefing ng Palasyo Malacanang ngayong araw na to. Tanggap natin ang malinaw na direktiba ng ating Pangulo
Meron tayong mahigpit na koordinasyon ngayon with Secretary Tess Lazaro and the DFA. Nakapagpulong na po kami ni Admin PTY sa mga ambassadors sa Gulf states and Israel, the state of Israel, as well as in the Middle East. At malinaw na po at maayos ang koordinasyon natin na maaaring maigrupo sa ilang mga sangay. Una, yung in-country assistance po natin, which includes yung basic needs services that we are providing and we could provide to our nationals. Meron po mga hotlines na flash sa screen kanina, napakainam po niyan kasi yun po ang hotlines na pwedeng dulugan. Ang basic needs assistance nakasentro sa mga nangangailangan, food, water, ano pa mang kailangan ng isang tao o pamilya sa mga lugar na nabanggit. At meron tayong mga necessary funds, Action Fund and the OWA funds are ready to provide the necessary basic needs assistance, lalo na dun sa mga nawalan ng trabaho, nahintuan trabaho, o kahit di kaya are in a distressful situation. Meron tayong transport services na nakalaan on-site para dun sa mga nais na pinapalagay na sila'y nasa alanganing lugar at nais na lumipat sa ibang lugar. Meron tayong mga shelters. Now, the shelters is a combination of the host country provided shelters. Tukoy din po yan sa ilang mga bansal na banggit. At meron tayong sariling Migrant Workers Office o OWA shelters on-site. Halimbawa, sa Dubai, meron tayong higit kumulang 20 ngayon na nasa shelter natin, and also identified certain areas outside of our MWO kung saan merong mga designated accommodation facilities din tayo. Hindi ko lang po babanggitin kung saan for security reasons, pero may karampatang anunsyo po yan sa Facebook pages at sa other means of communication on a per country basis. Merong mga designated meeting points or relocation points per country na nakahayag naman po on a per country level. Hindi ko na rin po iahayag ang detalye. Merong mga identified exit points doon sa mga nagmanifest na nais na nilang ding umuwi. We are working out along with the DFA and the host countries yung manner in which we will start moving people through these exit points. Walang mass repatriation sa ngayon kasi yun po ay yung mandatory level, which is alert level 4. But for the countries in the Gulf and Israel, hindi pa ho tayo humantong sa level ng repatriation, but mass repatriation, but may mga humihiling na rin. Halimbawa sa Dubai, 80 ang humiling na kung maaari. It's a live count of course, but kung maaari ay sila'y makauwi na. Kaya we are already also preparing, bagamat sarado ang airspace sa Dubai at ang airports, alam naman natin na inatake sa Dubai. Kaya meron din tayong paghahanda in terms of giving the 80 who need repatriation assistance, temporary basic needs assistance, and shelters are also available as I mentioned. And then at an appropriate time, ay sila naman ay ililikas na patungo sa bansa. Ngayon, kaya mahalagang sabihin na bagamat walang mass repatriation, ay kailangan pa rin mag-ingat ng mga kababayan natin. Kaya't ang advisories lumalabas po mula sa ating embahada, sa ating one country team leaders, our ambassadors on the ground, consuls general, para magpahiwatig ng advisory, which is essentially to abide by host country protocols. So halimbawa, kung yan ay sa Bahrain o sa Israel, may designated shelters, residential shelters, and public community shelters kung saan kailangang pumunta o tumungo sa panahon na magkaroon ng alarm in accordance with the host country protocols and systems. So, napakahalaga, and I am sure OFWs all around the world are law-abiding. Kilala tayo dyan. Kaya halimbawa sa Israel, kabisado na ng mga OFWs natin yung manner in which the alarms by the Israeli Defense Forces are sounded and kung paano, kailan ang reaction time patungo sa respective residential shelters. So, nakahanda po tayo ang ating exit points and repatriation. Meron po tayong koordinasyon with the Department of National Defense and SecGibo in terms of
the possibility to use the proper military assets at the proper time. But sa ngayon, and we are also in touch with private companies that can provide land, sea, and air options for repatriation. Nakaabang at nakahanda na po lahat yan. Myself and Admin PY will be sending augmentation teams surrounding the area. Kung sarado sa ngayon ang UAE, we will make sure to be there, our augmentation teams in the areas surrounding kung saan pwedeng sumalubong at pumasok at the right time. Again, timing is everything at this stage. Kaya hindi po tayo muna manghimasok sa protocols ng host countries, and also support the call to stay indoors, to stay safe, and to get one out of harm's way. Yan po ang tulong sa ngayon. But of course, kami ni Admin Pimo sa airports kahapon, sa NAIA, at tumulong naman sa mga stranded. Ngayon, dito naman sa stranded, I will ask Admin PY to also provide the information there. But in a nutshell, meron po kami mga natulungan na mga na-stranded dito kasi nagaling silang probinsya, hindi sila makauwi. So tinutulungan sila ngayon. Sa transit hubs around the world, I will ask Admin PY to provide the details. Sa certain transit hubs around the world kung saan na-stranded, hindi nakatuloy ng Middle East pero kailangan ng tulong sa transit hubs, ay meron din po tayong assistance na napo-provide. In fact, meron na pauwi. So, yun lang po from my side. With the permission of Yusek Claire, I could ask Admin PY to fill in information from her side. Maraming salamat po, Sec Hans. Maraming salamat, Yusek Claire. Maidagdag ko lang po with regards to the assistance para po sa ating mga stranded na kababayan dito po sa ating pong mga international airports. Umpisahan ko na lang po dito sa Terminals 1 and 3. Nakapag-assist na po tayo ng total pong 768 po ng ating mga kababayan. Marami ho sa kanila ay nanggaling pa po 768. Marami ho sa kanila nanggaling pa ho sa Mindanao at sa Visayas at nakanselan po ang kanilang mga flights. Ang tulong po binigay ng pamahalaan sa direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay siguraduhin na meron po silang temporary accommodation para po doon sa mga babalik sa Mindanao at Visayas na isi-schedule pa po yung flights, at nagpo-provide din po tayo ng domestic travel arrangements, whether land travel po yan, arrangements, or air travel po. Yan po ni Secretary, hindi lang po tayo sa Manila, no? Dito po sa Metro Manila ng mga airports, pati po sa Clark ay nagbibigay din po tayo ng assistance, and just yesterday, it was reported to us na close to 100 po ang na-assist po natin sa Clark International Airport. Aside from the airports here in Metro Manila, ang isa pong ang Hong Kong International Airport po, yung ating pong Migrant Workers Office, our labor attaché and our dear welfare officer po doon, ay nakapag-assist po ng 132 po ng ating mga kababayan na galing pong Maynila at dapat ho ay papunta ng Dubai at Riyadh. 132 po sila, at ngayon po mga a few minutes ago ay dumating na po ang pangalawa na po ito, kasi yung una po meron pong 50 na unang nakabalik kagabi through the Philippine Recruitment Agency, pero ito pong nabigyan po ngayon po na nakarating po dito, 31 po sila, ay provided po ng pamahalaan ang ticket po, at sila po ay ihahatid natin kung saan po sila nakatira. Aside from that, we also assisted 33 naman po sa Changi International Airport sa Singapore. Pareho rin po, sila po ay dapat papunta rin sa Middle East. So nag-provide din po tayo ng temporary accommodation at saka travel assistance, of course, transportation assistance, meal assistance para sa ating mga kababayan. In fact, madagdag ko rin po doon po sa mga airports sa Middle East mismo, meron pong mga na stranded dito na ating mga kababayan na pinovidean din po ng assistance ng ating migrant workers offices through temporary accommodation, meals and transportation. Ito po ang ating ito po ay lagi naman nating ginagawa, pero sa ngayon mas lalo nating
pinapalakas ito, lalong-lalo na po dun sa naging bisita namin ni Sec Hans kahapon sa ating airports, yung iba po nating mga kababayan ayaw pa nga pong bumalik sa kanilang mga probinsya at umaasa pang sana matuloy ang mga flights nila. Kaya po nakamonitor tayo mabuti at nagkakaroon na ng mga anunsyo ang mga ibang international airports sa Middle East ng kanilang closure or suspension ng operations. Kaya po after po nila i-anunsyo yun, we proceeded with helping yung ating mga kababayan makabalik po sa kanilang mga probinsya. Madagdag ko rin po, to supplement yung ating ginagawa on the ground, meron po ang DMW OWA na 24/7 operation center po. Ito po ang call center na nag-handle po ng 1348 hotline. At base po dito sa 1348 hotline natin, nagkaroon na po tayo ng cases na na-handle natin, mga 92 cases na po. And ito po ay marami din po tayong mga inquiries of course on site sa mga migrant workers offices natin na maidagdag dito sa 92. Most ng sa 92 po ay galing po sa mga pamilya ng ating mga kababayan na sila po ay nagtatanong kung pwede nang i-repatriate yung kanilang mga kababayan. So, sa amin po, nagdagdag pa po kami ng personnel at nagdagdag po pa kami ng linya. Sana po ma-flash din on screen yung WhatsApp numbers po natin. Kaya po to importante kasi sa gitnang silangan, ito po ang ginagamit most of the time. And base rin po sa aming record, ito rin po ang may pinakamarami naming dito kami nakakatagap na may pinakamaraming inquiries. Siguro Yusek Claire, doon na lang po muna at for us po. Maraming salamat. I'll just add something on Mary Ann Velasquez de Vera. Nagpahayag na nga ang Yung Pangulo namatay ng siya po. anunsyo sa pagkasawi ng kababayan natin at direktiba ng Pangulo na tulungan ng pamilya. So kagabi nakausap namin mismo yung asawa ni Mary Ann, na caregiver din sa Israel. And sinasaayos na po ang pagpapauwi. And we're thankful to the Israeli government kasi ganun na lamang din ang suporta ng Israeli government. Hindi lamang suporta, katulad natin ay pinaparangalan din ang heroism ni OFW Mary Ann kasi namatay siya literally in the line of duty while, as the President had mentioned, while helping her elderly ward. And so we will fully support utos ng Pangulo, to full support kami ni Admin PY in terms of financial as well as repatriation, and then yung funeral support ng OWA nandiyan dyan din. So meron din tayong isang case ng minor injury sa Kuwaiti OFW in Kuwait na nagtatrabaho siya sa airport, isang fast food dun sa airport. At minor knee injury wounds. So, ibig sabihin external, hindi internal. No? So, very minor, na-discharge na siya sa hospital kahapon. And then lastly, yung utos ng Pangulo ng interagency coordination. So, si Sec. Ted Herbosa, in fact, there will be a meeting this afternoon consolidating yung medical responses and merong online medical services and mental health, psychosocial services na available from the DOH, and then from the DICT, si Sec. Henry Aguda naman, direktiba mula sa kanya sa DICT that all telcos will do everything to make sure connectivity with OFWs in the Middle East is maintained. And instructed the regional offices to provide free connections to anyone who would like to reach out to their family members and loved ones in affected areas. Si Sec. Rex Gatchalian ay nakahanda din sa pagpapauwi. Ito na yung pagpapauwi assistance that they could provide sa pagpapauwi. And then of course, DTI Secretary Chris Roque, naka-meeting rin namin siya kanina patungkol sa reintegration na mga livelihood programs that are in store for those who are returning or will return in the next few days and weeks. So yun na lamang po. Salamat. Para po sa unang katanungan, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Secretary Kakdak, good morning po. Secretary, nabanggit niyo po kanina yung repatriation. Pero mukhang hindi pa muna mangyayari ito since yung mga airspace doon sa mga bansang apektado, sarado pa. So, ito ba yung tinuturing natin biggest challenge as of now? Well,
marami naman talagang challenges in a scenario like this, pero ang mahalaga dito yung kahandaan, and handa naman po tayo. Sa ngayon, halimbawa, I will give this an example, yung 80 sa Dubai na humiling ng repatriation. Sa ngayon, dahil nga hindi posible, so we have transported some of them to safer ground, so may transport assistance. So in-country ang assistance. Distinguishing repatriation from in-country evacuation. Okay? So pag di ka as from one place to another, for some of the 80, most of the 80 stayed with their respective flatmates, with their respective do sa kanilang respective places of residence in Dubai. And then yung basic needs, kung kailangan nila ng food, tubig, ano pa man, ay nandun din yung assistance that we are providing, and we could provide. And then, as I said, at an appropriate time, magkakaroon ng opportunity ay with the exit points designated, o kundi man magbukas na yung airport sa Dubai, at alam natin na pinaplano rin ito, ay magkakaroon ng opportune time, magkakaroon ng pagkakataon to repatriate them. Sec, magkano po yung contingency fund natin dito? Mukhang biglaan din kasi yung pangyayari itong Sabado lang. Yeah, ang contingency fund natin is well supported naman by our posts funds ng yung operational budget ng ating posts. Meron tayong action fund that is in store also to be utilized in this effort. And then of course wala pa diyan yung sa OWA. Meron din tayo syempre pakikipag-usap in terms of the private sector. Halimbawa nga yung sinasabi ko kanina na yung sea and air support that they could provide sa repatriation. So may mga ganun tayong discussions sa ngayon, and rest assured yung in terms of the budget, nakalaan ang budget natin, action fund alone is 2 billion pesos. Meron tayong additional funding for the operational expenses ng ating posts on top of the 2 billion that could run to up to 3 to 4 billion yung funding ng ating posts. And then wala pa din yung sa OWA. So together we have enough funds, but having said that, of course we're well coordinated with the Office of the President, with the President, with the Executive Secretary in terms of possible other funding requirements. Salamat po, Secretary. Salamat po. Ivan Mayrina, GMA7. Sec, good morning. Yes. Ang tinarget po ng Iran sa kanilang retaliatory attacks ay yung mga American bases in the Gulf states. Marami po ba tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa mga American bases or in the vicinity of American bases, and how are they? Yes. Please speak. Ang sitwasyon is yes, merong mga nagtatrabahong Filipinos within the bases, but we know also that the military protocol is such na kapag meron ng military engagement, meron ng actual armed attack or need for military action, hindi nakasali ang mga civilians. Kaya't sa pagkakaalam natin ay efficiently and sufficiently pulled out or evacuated din yung mga workers natin out of these bases. Having said that, may tinutulungan din natin sila, inaalalayan din natin yung mga base workers, although hindi issue at this stage sa kanila yung paghinto sa trabaho, ano pa man, dahil they're properly compensated for naman din. But yes, may mga Pilipino sa bases, but we are making sure that they are in safe hands and safe conditions. Sec, 2.5 million Filipinos in the Middle East. Kung sakali pong lumala ito, wag naman sana. And we might have to mount massive repatriation, perhaps at a scale that we have not done before. How are we preparing for such scenario? Yes, well, unang-una, as I said, mahalaga yung nangyayari ngayon na in-country assistance. Kasi then, we have already properly identified the meeting points, the transit points, the shelters from within.
Kasi dun magtitipanan essentially, right? And from there, we can mobilize them to the exit points. Yes, as I said, the resources are there. Una, the host country resources, shelters, transport systems. Halimbawa sa Israel, we know that the Israeli Defense Forces are very active dyan sa larangan. They've done this before and they're doing it again in terms of sa larangan ng paglilipat ng mga tao, ensuring that people are safe. Kasi gusto rin nila malaman kung nasaan ang location at saka yung condition, situation ng mga tao sa Israel, kahit hindi Israeli citizen, of course, even our workers included. So from the meeting points, transport to the exit points, and then to safer ground and the flights home, safer airport hubs for the flight home. But at this stage, we are ready. We're sending augmentation teams already to these areas where there will be possible transit activity, with the possibility na pumasok din mismo sa country involved. Halimbawa, if you're talking of Israel and UAE, definitely it's placing people around the vicinity, additional people, and with the possibility of those added people to move in. So the short answer, Ivan, is yes, we're ready. We're ready for such an eventuality, and with the proper resources, the private sector as well as the public sector resources in terms of transport by sea, by air, or by land. Sorry, last na lang doon sa scale. Hindi naman ho lahat na mga kababayan natin sigurado ay uuwi. But sa estimate po ninyo, what number are we looking at? Are we looking at tens of thousands or hundreds of thousands of Filipinos na posibleng kailangang i-mass repatriate? Well, it depends on how the situation will escalate. Sa ngayon, as I said, in Dubai, we're looking at around 800 who said they want to come home. 100, 80 to 100. 80, yung binanggit ko kanina, di ba, yung humiling. Ano na? Ibig nila 800, sir. No, 80 to 100, yeah. Who want to come home. So the scale of those who want to come home, hindi pa gaano kataas. But then again, you want to be sure na ready for a bigger volume. Kaya nga ang sinasabi ko, rest assured, we are engaging the proper resources and the assets that can be based on the directive of the President to ensure that they're properly positioned at the time when they're most needed. So that's what we're doing at the moment. Kaya binabanggit ko yung augmentation teams, yung salubong teams at the borders na pwedeng pumasok sa loob ng host country. Yan ang mga binabanggit. But then again, at this stage, it's hard to get too far ahead of ourselves. Right now, we are still yet to see whether or not the situation will escalate. But rest assured, we are prepared for such an eventuality. Thank you. Another follow-up, Maricel Halili, TV5. Good morning. Sir, clarification lang po dun sa repatriation. So, 80 to 100 yung nagpahayag ng Sa Dubai interest ito. sa Dubai. How about in other countries? Because I heard meron din daw 52 sa Israel. Is that confirmed? Yes. Are we also looking Yes, at... we're looking at almost the similar numbers. Of course, scaled yan, ano? Kasi pinakamalaki sa UAE, sa Dubai, around 400,000 there. 1 million total in UAE, no? We're looking at in scale, meron din sa Israel, meron din sa Bahrain and sa Qatar. But again, at this stage, merong difficulty in terms of transporting them by air. So we're finding better ways, but hindi ko ma-disclose yung means muna na ito for security reasons. But rest assured, we are doing this. Kasi part of the means to handle the volume essentially is already to start thinking of ways to move them out as early as we could. So we're finding ways, rest assured, to bring them home. But at this stage, hindi pa option yung air option, especially in UAE. But as we speak, sir, anong alert level na po ba tayo? Because we received some info na itinaas na yung alert level. Is that true?
As far as I know, we still don't have... Sige, si Admin PY. I'm sure for UAE. The question is for UAE, the DFA alert level. Based on the latest information, it is alert level 2 In UAE. in United Arab Emirates. And how about in other Middle Eastern countries, ma'am? Based on the information we have received, this is the DFA, just to clarify, is the one na setting this, no? For Bahrain, it is alert level 2. Kuwait is alert level 2. Oman, wala pong alert level doon. Qatar is alert level 2. The Kingdom of Saudi Arabia is also walang alert level po doon. United Arab Emirates is 2. Lebanon is 3. Jordan is 1. And Israel is 2. So, we're not looking at any Alert level 4 kasi yes, mandatory eh. mandatory. But alert level 2 is good enough to impose a deployment ban, especially for newly hired workers. No? Alert level 2. So at the DMW side, we will take appropriate action to enforce or to implement the alert levels. Thank you po. Sunod po na tanong, Rafael Yang, Daily Tribune. Good afternoon po. Secretary, may mga Filipino seafarers po ba tayong naitalang nasaktan dun sa mga pag-atake sa Strait of Hormuz? So, today daw po, the International Maritime Organization said 3 vessels po yung inatake and may mga nasunog na vessels. Yeah, we're monitoring the situation closely in the Strait of Hormuz. The seafarers literally are in communication in terms of yung Messenger and all these platforms. We're working closely with their licensed manning agencies and the ship owners to assure their safety and well-being kasi meron din konting concerns about their food supplies, but rest assured we're helping them out also and looking to get them out of there. As we have done already also, this is not the first time that we're handling a ship with seafarers in the Strait of Hormuz. So we're working with their agencies, ship owners, to get them out of the Strait of Hormuz. Thank you, sir. Sunod po na tanong, Jervis Manahan, ABS-CBN. Hi, Secretary. Madami na po kayo nabanggit about the situation of OFWs in the Gulf, but we would like to ask for the situation of the Filipinos in Iran. Kumusta po sila? We're in coordination also with the DFA and Ambassador Manalo on the ground in Tehran, and okay ang situation in terms of their safety. No reports of harm Filipinos in Iran. The OFWs in Iran are far fewer, no? Mainly because meron na mga naunang nakauwi nung nakaraan last year, no, at may deployment ban din doon. By our count, runs up to around 80 at the most na OFWs. Most of the Filipinos in Iran are married to Iranian nationals, their family, and that one runs up to about 1,000 plus. I think ang tala yata ng DFA is around 1,400, I think, in Iran. But the OFWs would be a vastly fewer number there. But they're all in good condition. Many of them are outside of Tehran, some of them working in the agricultural and the other types of sectors. And Secretary, balikan ko lang po yung kay Miss Mary Ann De Vera. Ano po specifically, alam ko na bagay na rin kanina, ano po specifically yung tulong natin for her family, and how are we planning to transport the remains back to the country given na sarado yung airs? Yeah, there will be, that's a good point. We will wait for the right time to do this. So naintindihan naman din ng pamilya yon. As I said, the husband is in Israel. So we will wait for the appropriate time na mapauwi yung labi ni OFW Mary Ann. But we're in good hands kasi nga, as I said, the Israeli government is fully backing us in this endeavor. So in due time, OFW Mary Ann will be home safely. But in the meantime, Admin PY and myself sent our teams already over to Pangasinan and for the family. And then our teams naman also in Tel Aviv are
are with hand-holding the husband through this difficult process. Salamat. Sunod na tanong, Eugene Fernandez, IBC 13. Secretary, we already heard po na yung alert levels from different countries sa Middle East, but may we also confirm, since according to Senator Rafi Tulfo in coordination with DMW, alert level 4 na daw po sa countries na Iran, Syria, and Iraq. Can you confirm this? And if yes, how urgent will be the mandatory repatriation na gagawin in case na alert level 4 na po talaga? Yeah, I know Iraq and Syria talagang meron na yan. With Iran, we'll just have to confirm with the DFA. But I know whether it's 3 or 4, total ban on deployment na rin yan sa Iran. And hinihimok na rin talaga mga OFWs natin doon na umuwi na from Iran. As I said, they're vastly fewer in number as compared to, say, the Gulf. Mas konti talaga ang OFW sa Iran. Thank you po, Secretary. Mads Moratilla, Net 25. Ay, Secretary, nabanggit niyo po kanina na parang pag-aaralan, tama ba? Pag-aaralan yung pag-impose ng ban? Hindi, automatic na yun. At least during our time here at the DMW, we are always should I say, in unity with the alert level that's imposed by the DFA. So pag nag-alert level 2 na yan, we come in with our deployment ban for newly hired workers. So kailan, sir, kailan siya i-implement po? Or nag-start na? Paglabas natin ng pinto. As we speak. Yeah, because it's almost automatic. It will just take the dry ink on my signature, for the order to come out. But it's good as done in terms of the deployment ban. As I said, no time should be wasted, di ba? Kasi the essence of the deployment of the alert level 2 is its restriction phase, meaning tumaas na yung security concerns. So no time should be wasted. There's no gap basically. So as we speak, nakikinig naman yung mga personnel natin sa DMW, and we will already take action to not to process mga newly hired for these places na alert level 2. Kung alert level 3 or higher, then that's a total ban. Kahit yung returning workers hindi na rin pwede. Matik na yon, as they say. Yes, sir. Opo. Clarification lang po kay sa OWA. Tinutulungan po natin yung mga na-stranded natin na kababayan na pupunta sa Middle East sana. Tinulungan silang makauwi sa mga probinsya. Pero paano kapag okay na po yung situation? Tutulungan din ba sila ng OWA from their provinces po papunta ng airport dito sa Metro Manila? Thank you. Yung tinulong natin is part of our repatriation efforts. No? Tinanong din po tayo dyan. May mga arrangements po ang mga airlines, no? Kasi kinancel po yung flights nila. Yung iba pong airlines, inallow sila to rebook until May. Iba-iba po ang naging sagot ng airlines. Yung iba, charge to a travel fund. Yung iba, meron talagang ticket na nabigay, no? So, kaya po tayo rin na doon sa mga nag-opt na mag-antay pa ng konti dito sa Metro Manila para sa anunsyo ng airline. Hanggang halos 3 araw sila doon sa temporary accommodation natin. So hindi agad naman sila tina-travel dahil umaasa nga yung iba nating kababayan na magkaroon ng ibang ruta. Kasi as we speak, for example, Oman, open pa yung airspace ng Oman. Saudi Arabia, wala ring restriction sa airspace. Ang nagiging problema sa cancellation is because either yung airline mismo ang nag-cancel o kaya ang flight ay papunta sa Dubai bago mag-Riyadh or papunta sa Doha. So they are waiting for announcements pa mula sa airlines kasi baka may rerouting para makapasok dito sa, for example, sa Saudi Arabia or sa Oman. Thank you po. Thank you. Secretary, balikan ko lang po, yung mga Pilipino po na naipit or na-stranded sa mga international airport po, I know na hindi naman under ng DMW yung mga turista, pero if ever po ba na may lumapit na mga tourist sa mga workers po ng DMW, pwede sila, sir? Sure, mga Pilipino rin sila. Tulungan na tayo dito. All hands on deck, as they say, no? We've given specific instructions to our people on the ground, labor attachés and welfare officers. We are under a one-country team, under our ambassadors in the DFA, and our one-country team brings us together and says, tulungan si A, B, C, Pilipino lahat yan.
hindi namin tinatanong. Of course, sa funding could be another thing. May mga COA funds, COA, pagbabantay ng COA sa funds namin. So, it's for OFWs. But in terms of assistance, warm bodies that could provide assistance and care, of course, we provide assistance to Filipinos. Maidagdag ko lang doon, no? Even yung numbers na nakapost kanina, nakakatanggap ang DMW OWA team ng mga calls from even permanent residents, tourists. So, ina-assist natin sila kasi minsan nandun sila sa mga lugar na wala tayong, for example, DMW or OWA personnel, but meron tayong embassy, meron tayong konsulata. So, tuloy-tuloy lang yung pagtulong natin. Yun ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Para po sa huling katanungan, Samuel Medanilla, Business Mirror. Good afternoon. Good morning po. Good afternoon. Sir, balik lang po ako dun sa assistance dun sa mga possible na na-stranded. Usually, hindi pa natin sigurado kung hanggang kailan po yung magtatagal yung conflict. So, paano po kung yung employment opportunities ng mga affected na OFWs? Ano po kaya yung assistance na mapoprovide sa kanila ng government? Okay. Yung pagkakaroon ng unang-una yung mga opportunities nila, una kung meron silang recruitment agency, tutulog natin yung possibility na ma-deploy sila in other countries or in other areas with their recruitment agency. May options from within their recruitment agency. Second, of course, outside of the options sa recruitment agency, other possible job opportunities. So meron din naman tayong talaan sa DMW ng mga job orders kung saan sila pwede maka-avail ng possibilities dun sa mga other types of work in other countries. And then of course, with the Department of Labor and meron tayong kaugnayan in terms of yung local job opportunities with the public employment service offices all around the country. Yung sa training, DG Kiko Benitez also is aligned with us in terms of possible reskilling or retooling sa pag-uwi nila. May mga vouchers, training vouchers na ibinilin sa amin si Sec Kiko na pwede naming ibigay sa kanila. Pwede nilang piliin yung kurso at saka yung training institution. Parang blank yun, yung vouchers na yun, na i-fill up lang nila. And then of course for livelihood, so nandiyan na, yung banggit ko si Sec Chris Roque kanina, DTI, meron din tourism-related businesses, sina Sec Cristina Frasco, si Sec Kiko Laurel sa Department of Agriculture. So, samot-sari private sector, business leaders like Ms. Tessie C. Coson have been so very strong partners ng pamahalaan namin ni Admin PY sa DMW OWA in terms of livelihood opportunities and marketing ng mga produkto nila sa mga malls at iba pang establishmento. So, we are partnered and we'll be ready to provide them with the proper assistance, yung mga balik. Last na lang for my part. Doon po sa currently parang may blockade po yata yung Iran doon sa Strait of Hormuz. Meron po bang issue yung DMW na parang advisory for pagdating sa mga seafarers on board the ships? Okay. Definitely for the Strait of Hormuz, there will be an advisory. And there is a standing advisory with respect to care in terms of passage through the Strait of Hormuz. The Strait of Hormuz is not yet a declared war zone based on the International Bargaining Forum. But however, I need to mention, kaya magandang tanong yan, Sam, is because yung sa kabila naman, sa Red Sea, nagpahayag na rin tayo muli ng payo, guidance, direktiba, babala sa mga manning agencies and ship owners na hindi gagalangin yung right of refuse sailing ng ating mga tripulante doon. Yung reporting requirements, please report. And then of course, diversion of voyage routes away from the Red Sea. Kasi nadidinig na naman natin, nagpapahayag na naman ang liderato ng mga Houthis patungkol sa mga kaganapan. Kaya alam na naman natin, no? Medyo dapat natuto na rin tayo sa nakaraan na pag-iingat at abiso at babala sa mga manning agencies and ship owners na lalabag sa ating patakaran. So, mabuting nabanggit yan. So, it's not just the Strait of Hormuz, but also the Red Sea. And the Red Sea and the Gulf of Aden are war zones
based on the International Bargaining Forum, based on the International Maritime Stakeholders. Kaya't kabilang din tayo dyan, kaya't nagpahayag nga tayo ng mga direktiba at mga guidelines dyan sa patungkol sa Red Sea. Thank you po. Maraming pong salamat. Yun ang panguling katanungan. Balik na po sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat, Secretary Hans Kakdak and OWA Admin TY Kaunan. Maraming salamat po. Salamat po Thank sa you po, inyo. Mr. Claire. Salamat po. May katanungan pa. Salamat po. Hintayin natin si At Yossi maaari po Claire. tumanggap na inyong katanungan. Mukhang nasagot naman na po yata ang katanungan. Para po sa unang katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon. Yusek, ano yung safeguards na ipatutupad ng gobyerno para masiguro natin na hindi magsasamantala yung ilang mga negosyante at baka samantalayin itong nangyayaring gulo sa Middle East? Nagkaroon sila ng agarang pagtataas ng presyo doon sa kanilang mga commodities. Hindi pa po yan napapanahon. Nakita po natin, binanggit din po mismo ni Secretary Hans Kakdak na inutusan na po ng ating Pangulo ang iba't ibang ahensya para po hindi magkaroon ng pang-aabuso. Kasama po ang DTI dito. Yusek, follow-up ko. Other question. Working visit ni Pangulo sa US. Any changes sa schedule niya? Sa ngayon, wala pa pong pagbabago sa schedule. Salamat po, Yusek. Sunod po na tanong, Rafael, yung Daily Tribune. Ma'am, doon lang po sa siyempre may galaw ito sa presyo ng petrolyo. Ano po ang contingency measures na ginagawa naman ng Department of Energy with this? Ngayon pong hapon, 1:30 ay magkakaroon po mismo ang meeting, emergency meeting si Secretary Sharon Garin with the oil companies regarding this. So, mamaya po ang kanilang meeting. So, kailangan na po ba mag-expect ng ating mga motorista na may malaking pagtaas ng... Pag-uusapan pa po. So, malalaman natin tomorrow kung ano pong magiging epekto nito sa atin. Sunod po na tanong, Chloe Hufana, Business World. Good afternoon po. Yusek, will the government revive fuel subsidies? And under what specific conditions will the government release the 2.4 billion pesos in fuel subsidies allocated in the 2026 budget? Okay, nakausap po natin mismo ang DOTR. Meron po budget pa, 2025, na 2.5 billion pesos na maaaring gamitin. Pero ito po ay naibigay na po sa LTFRB para po ito ay mapa-implement. Sa AOSEC naman po sa DA, meron pa pong 25 million pesos from the same 2025 budget for farmers. At para sa BFAR naman po, meron pa rin pong 25 million from the 2025 budget for fisher folks. So, ayon din po sa DOTR, nagkaroon na po ng instruction sa mga road sector to finalize documentation and processing of the continuing 2025 fuel subsidy in the amount of 2.5 billion. In that way, once the world market reaches the $80 per barrel of crude oil, they can immediately start distribution to qualified beneficiaries. So, yan po ang pinag-utos po ngayon ng DOTR Secretary Giovanni Lopez. Thank you po. And another issue po, would the President support a temporary suspension of excise taxes on diesel and kerosene as suggested by Senator Pangilinan if pump prices breach a certain level? Sa ngayon po, ang lumalabas po ang patungkol sa tax subsidy ay 2018 to 2020. So lumalabas po na ito po ay napaso na at kung maaari po ay magkaroon ng panibagong batas patungkol po dito. Thank you po. Sunod po na tanong, Christian Nisores, Dizemen. Yusek, may we get Paris' reaction on the statement of Iran that they will strike American military bases, and bilang close ally ng Amerika ang Pilipinas, we have EDCA sites. Ano po ang
plan or statement dito ng palasyo? Una po, yung patungkol po sa pag-strike, mabuti po na sa DND na lang po natin ito itanong. Pero ang patungkol po sa sinasabing EDCA sites, nagsalita po at aking babasahin mismo ang statements po ng National Security Council. And I quote, "There are no American military bases in the Philippines. The sites referred to under the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA, are Philippine military bases that remain under the full ownership, control, and management of the armed forces of the Philippines. The National Security Council, in coordination with the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense, and other concerned agencies, continues to closely monitor developments in the Middle East. At this time, tensions remain confined to the region and there is no verified direct threat to Philippine territory, including our military facilities. So we urge the public to remain calm, exercise discernment, and be vigilant against disinformation." End of quote. At nagsalita na rin po at nagpahayag ang AFP at ang DND. At aking din pong babasahin ang ilan sa kanilang pahayag. Sa kasalukuyan, ang gulo ay nananatili lamang sa gitnang silangan at walang inaasahang direktang banta sa ating teritoryo, maging sa mga Pilipino at dayuhang nasa bansa. Hinihikayat namin ang publiko na maging mapagmatiyag laban sa disinformasyon at kinukundina natin ang mga pagpapalaganap ng takot sa ganitong mga pagkakataon. Gayunpaman, nakahanda ang DND at ang AFP na tumugon sa mga posibleng kaganapan, kabilang ang posibleng suporta sa paglikas at koordinasyon sa pagtugon sa krisis para sa mga Pilipino sa mga apektadong bansa, kung kailangan bantayan, or rather, kung kinakailanganin batay sa sitwasyon. So yan po ang kanilang pahayag. Para po sa huling katanungan, Mads Moratilla, Net 25. Hi, ma'am. Hi po. Ma'am, ano po yung reaksyon ng Malacanang sa nilabas ng statement ng Iglesia ni Cristo noong Friday na naghahanap ng malinaw na tugon sa nabunyag na matinding anomalya sa gobyerno? I know, ang sabi po ng Pangulo ay move forward tayo at mag-focus na sa pagpapalakas ng ekonomiya. Paano po ma-assure ng Malacanang sa mga Pilipino na top priority pa rin ng gobyerno yung pagresolba sa nabunyag na malawakang korupsyon? Katulad po ng ating sinabi, ang tinututukan po ngayon ng Pangulo ay ang ekonomiya, pero hindi po iniiwan ang kanyang pangako na dapat managot ang dapat na managot. Sa Pangulo lamang po ay nandiyan na po mga tamang ahensya dahil napasimulan niya na po ito. Nagabayan na po at naiutos na at nandiyan na po ang ICI, pati po ang Ombudsman, ang DOJ na nagpapatuloy po sa pag-iimbestiga. Hindi naman din po tumitigil ang DPWH para malaman ang mga anomalyang naganap sa pag-aabuso sa pondo ng bayan. Ma'am, may update na po tayo sa ICI. Okay, nakausap po natin mismo ang pamunuan ng OES at abangan po natin this week kung ano po ang maaaring aksyon para po dito. Handle lang po nakatanungan Ace Romero, Philippine Star. Yusek, we already heard the instructions of the President with regard to the safety of Filipinos, siguruhin yung kanilang kaligtasan at nagbibigay din siya ng update sa kalagayan nila sa Middle East. Pero wala pa kaming naririnig na kanyang mga pananaw hindi dun mismo sa nangyayaring conflict, given na outspoken tayo na advocate ng rule of law at saka international cooperation and the like. Meron na po bang mga nasabing pahayag or pananaw ang Pangulo hindi dun sa nangyaring airstrike ng US at Israel against Iran? Ang Pangulo naman ay laging sa rule of law. Laging pagtupad at pagpapa-enforce ng international law. So in general, ganun po ang pananaw ng Pangulo. So how does he view this attack by Israel and the US, which has drawn criticism from various sectors for supposedly, act that they say may have violated international protocols? Sa ngayon po, ang inuuna ng Pangulo ay kalagayan ng ating mga kababayan. Will he be calling for a ceasefire? Will he push for a ceasefire or maybe palamigin ng sitwasyon? May ganun bang stance ang Pangulo sa ngayon? Wala pa po sa atin na ibibigay na anumang detalye patungkol po dyan. Hintayin na naman po natin. Kung magkakaroon man at malamang ang magpapahayag po nito ay ang DFA.
Salamat po. Salamat po. Yun po ang huling katanungan niyo, sir. Maraming salamat. Aabot sa 30,000 katao ang mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay na disente, ligtas at abot-kaya. Nitong Sabado, sinimula ng Department of Human Settlements and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling ang pamamahagi ng mga housing units sa Santa Maria Highlands sa Bulacan. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang proyektong ito na suportado ng Pag-ibig Fund ay binubuo ng 33 multi-story buildings na maglalaan ng kabuang 11,016 units ng condominium type na pabahay. Bilang paunang turnover, aabot sa higit 1,000 working class individuals ang makakatanggap ng certificates at symbolic keys para sa kani-kanilang units na matatagpuan sa Barangay Katmon. Binigyan diin naman ng DISUD ang pagpapabilis ng mga proseso upang mas maraming pamilyang Pilipino ang matulungan at makamit ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, prioridad ni Pangulong Marcos Jr. na mabigyan ng tahanan ang bawat pamilyang Pilipino. Yan muna mga kababayan, kasi po para makaiwas tayo sa fake news at saka importante masyado yung mga information na dapat malaman po ninyo para kita ninyo kung ano yung mga aksyon na ginagawa po ng ating pamahalaan. Ayos, dito muna tayo. Sabi dyan, the House Committee on Justice has voted to set aside the first impeachment complaint versus Sara Duterte for violating the one-year bar rule. Ito naman po, breaking news 1 hour ago. The House Committee on Justice has voted that the third and fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte are of sufficient inform. So yun ang mga balita, mga kababayan. Pumasok pa yung pagmumuka ni Harry Roque na gustong-gustong i-opo si Sara. So anyway, yun lang po mga kababayan yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.